Humajijek si Kong at sinabing hindi siya mapakali sa pagbisita sa kanya para sa isang bagay na tulad nito. Idinagdag niya na hindi niya nais na umakyat muli sa Mount Hua, kung maaari, ngunit maraming mga tao ang humihiling sa kanya na pumunta dito, kaya umaasa siyang maunawaan ng sect leader. Sinabi niya na ang sect leader ay dapat na maunawaan ang mga dahilan para sa mga taong ito. Matagal na rin lumipas ang petsa na napagkasundoan nila. Ilang beses na nilang sinubukang maunawaan ang sitwasyon ng Mount Hua sect. Kung pupunta sila sa pamamagitan ng kontrata, hihilingin nila sa sect leader na bayaran ang halaga para sa paglabag sa ipinangakong estado, ngunit maraming beses na silang nagkautang sa Mount Hua sect sa kanilang buhay. Dahil dito, sisikapin nilang huwag maging malupit sa sect leader. Binubuod niya ito sa pagsasabing kung hindi makabayad ang sect leader sa loob ng 7 araw, kukumpiskahin nila ang templo ng Mount Hua sect. Nang marinig ang hindi inaasahang bagay na ito, gumawa ng tunog si Chung. Lumingon ang lahat at nakita siyang nakatayo doon. Itinikom ni Chung ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay, ngunit nakalabas na siya. Tumawa si Kang, sinabing hinayaan niya ang bata na makita ang isang bagay na hindi nila dapat makita sa loob ng kanyang silid. Tinanong niya ang kanyang mga nakatatanda kung ang mga mangangalakal na iyon ay mula sa Huaem Prefecture. Isa sa kanila ang sumagot ng oo. Si Chung ay tahimik na nagsimulang maunawaan ang sitwasyon. Nang makita siyang ganoon, nagpa siya ang senior na iyon na layuan siya, dahil hindi niya alam kung ano ang maaaring gawin sa kanya ni Chung. Tinanong ni Gul ang taong iyon kung ang Huaem Prefecture ay hindi ang pangalan ng nayon sa ibaba mismo ng Mountain Hua. Sumasagot siya na ito ay. Sinabi niya na naaalala niya ito mula sa mga araw na nakikipagkalakalan siya sa kanyang ama. Tinanong ni Gul kung nangangahulugan ito na humiram ng pera ang Mount Hua sect sa mga mangangalakal. Sumagot ang bata na alam niya iyon, ngunit alam niya ang tungkol sa may-ari ng pavilion na si Kong. Siya ang may-ari ng Tihua Pavilion ng Huaem Prefecture. Si Kong ang may-ari ng pinakamalaking pavilion, at tila siya ay isang mayamang mangangalakal na nakikibahagi sa maraming iba't ibang negosyo. Nagulat si Chung nang marinig ang tungkol doon, at humiling na kumpirmahin kung si Kong ang may-ari ng Tihua Pavilion. Si Gul at ang batang iyon ay natatakot na makita ang kanyang reaksyon. Hinihiling nila sa kanya na huminahon dahil mukhang galit siya. Galit na nagtanong si Chung kung hinihiling nila na kumalma siya. Naalala niya na ang Tihua Pavilion ay orihinal na pagmamay-ari ng Mount Hua sect. Hinawakan niya ang bata sa kanyang kamiseta at tinanong, habang sinisigawan siya, kung si Kong ba talaga ang may-ari ng Tihua Pavilion at kung sinusubukan niyang kumpiskahin ang Temple of Mount Hua sect pagkatapos pahiram sa kanila ng pera. Ang natakot na batang lalaki ay sumagot na ito ay tama. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na may hindi na daragdagan dito. Iniwan niya ang kamiseta ng bata at naisip na kakaiba na ang Tihua Pavilion, na orihinal na pagmamay-ari ng Mount Hua sect clan, ay nagpahiram sa kanila ng pera noong una. Dahil ang isang bagay ay hindi nagdaragdag, ito ay malamang na nangangahulugan na ang mga bagay ay papunta sa maling direksyon. Tinawag niya si Gul, at ikinagulat siya ni Gul. Hiniling sa kanya ni Chung na dalhin ang bagay na sinabi niya sa kanya. Tumatakbo si Gul para dalhin ito. Maya-maya, nagdala siya ng suit at tinanong si Chung kung ano ang gagawin niya dito. Habang nagpapalit ng damit, nagkwento siya tungkol sa isang matandang kasabihan sa panitikang Bud. Ang sabi, patayin ang isang Buddha, patayin ang iyong ninuno. Nangangahulugan ito na upang tunay na makamit ang paraan ng Dao, dapat matutong labagin ang paraan ng Dao. Pagkatapos magbihis na parang magnanakaw, sumigaw siya na aalis na siya para hanapin ang totoong daan ng Dao, na bigla. Pareho silang nagtatanong kung saan siya pupunta, nakasuot ng ganyan, at kung iniisip niyang umalis sa templo ng sect. Hindi sila pinansin ni Chung at tumalon sa gusali. Nakarating siya sa nayon upang hanapin ang katotohanan. Ang mga tumatawa ay nagmumula sa Tihua Pavilion. Lahat ng mga mangangalakal na iyon ay nagpipiste sa loob. Sabi ng isa, mukhang naguguluhan ang sect leader. Sagot naman ng iba na hindi naman siya nagulat. Sila ay karaniwang nagbigay sa kanila ng huling babala. Idinagdag ng isa na ang sekta ay humiram ng higit sa 100,000 yang mula sa kanila. Ang isa pa ay nagyayabang na ang leader ng sect ay lalo pang humawak dahil kasama nila ang may-ari ng pavilion na si Kong na tumatawa ng matino. Sinabi ni Kong na bagamat siya ay isang mangangalakal na naghahanap ng tubo, naaawa siya kung kailangan niyang gawin ito sa kanila. Pagkatapos ng lahat,
Sila ay nasa isang magandang relasyon sa maraming henerasyon, pinahahalagahan siya ng isang mangangalakal at sinabing ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kung tutuusin, may limitasyon para sa kanya. Hayaang dumausdes. Pinupuri ng lahat ang kanyang kabutihang loob. Sumagot si Kung na umaasa siyang ganoon ang kaso, at pagkatapos ay tumawa habang humihigop mula sa kanyang tasa. Iniisip niya na ang mga taong ito ay sobrang walang pakialam at hanggal. Inamin niya na ang kapangyarihan ng Mount Wasect ay hindi dapat maliitin. Alam niya na ang tunay na lakas ng Mount Wasect ay hindi nakasalalay sa kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang pinakamalaking bagay tungkol sa Mount Wasect na dapat ingatan ay ang kanilang kasaysayan. Kahit papaano sa lalawigan ng Shaanxi, mahirap makahanap ng isang taong walang koneksyon sa Mount Wasect. Gayunpaman, sa ngayon sila ay mas mahina. Sila ay naging malambot, tulad ng itik na ito na ang balat ay napunit kahit na may kaunting puwersa mula sa mga chopstick. Isang lalaki ang sumabad sa kanyang iniisip at tinanong si Kung tungkol sa kung ano ang iniisip niyang gawin sa templo pagkatapos niyang kumpiskahin ito mula sa Mount Wasect. Sinabi niya na mahirap itong ibenta, kaya kailangan nilang kumuha ng iba mula sa kanila. Sumagot si Kung na ang halaga ng kanilang templo ay lampas sa kanyang imahinasyon. Idinagdag niya na maaaring mukhang isang lumang templo sa unang tingin, ngunit masisiguro ni Kung ang halaga nito. Sinabi ng lalaking iyon na hindi niya talaga maintindihan ang ibig sabihin ni Kung. Naiirita na si Kung sa tandang iyon, at kinakagat niya ang chopsticks. Ibinaba niya ang mga ito at sinabing hindi niya talaga masasabi sa kanila ng direkta, ngunit maaari nilang gamitin ang mga kaaway ng Mount Wasect sa kanilang kalamangan. Tinanong niya sila kung gaano karaming mga sekta ang sa tingin nila ay sasabak sa pagkakataon at gumastos pa ng malaking halaga para bilhin ang templo para lang mabura ang pagkakaroon ng Mount Wasect. Kaya hindi sila dapat mag-alala. Sinabi ni Kung na sisiguraduhin niyang makuha ang halaga ng pera ng lahat. Lahat ng mga mangangalakal na iyon ay namangha nang marinig ang kanyang plano. Tinatawag nila siyang isang napakamatalino na tao. Itinaas nila ang baso para sa may-ari ng pavilion na si Kung. Pagkatapos ng party, umalis ang isang mangangalakal patungo sa kanyang bahay. Siya ay lasing at pasuray-suray. Masaya niyang iniisip na kung nagawa niyang maibalik ang pera mula sa Mount Wasect, sapat na iyon para mabuhay siya sa buong buhay niya. Alam niyang si Kung ay isang taong may sensinang pagdating sa pera. Nakaupo si Chung sa isang bubong at binabantayan ang lalaking iyon. Pumunta siya sa harap niya. Ang lasing na lalaki ay mas nakatutok upang makita ng malinaw ang tao. Hiniling sa kanya ni Chung na tumigil doon. Iniisip ng merchant na iyon na siya ay isang magnanakaw na mukhang diretsong lumabas sa isang drawing. Napansin niyang napakaliit niya rin. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay kung ang mga magnanakaw ay karaniwang nagsusuot ng mga ganitong uri ng mga damit, at kung ito ay karaniwang hindi ipinapahayag na sila ay mga magnanakaw sa buong mundo. Naging seryoso ang mangangalakal at tinanong si Chung kung siya ay isang magnanakaw. Sumagot si Chung na wala siyang interes sa pera. Sinabihan niya ang mangangalakal na sagutin ang kanyang mga tanong, at pagkatapos ay hahayaan niya itong hindi nasaktan, tumatawa. Sumagot ang mangangalakal na hindi tulad ng ayaw niyang sagutin siya, ngunit wala talaga siyang pagpipilian. Medyo marami siyang kaibigan, at hindi man lang siya papayagang maglakad-lakad ng mag-isa. Biglang sumulpat doon ang mga bodyguard niya. Iniisip ni Chung na dapat silang mga high-class na bodyguard. Tinanong ng isa sa mga bodyguard na iyon ang mga ngalakal kung dapat nila siyang patayin. Sumasagot siya na dapat ay marinig man lang siya. Inutusan niya ang mga ito na hulihin siya, ngunit siguraduhing makapagsalita man lang siya. Ibinaling niya ang kanyang ulo na nagsasabing hindi siya fan ng mga marahas na eksena. Naririnig niya ang tunog ng kanilang pag-aaway at nalilibang siya. Ngunit nang maging mas marahas ang mga boses, ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa kanila, nagtatanong kung hindi niya sinabi sa kanya upang matiyak na makakausap niya man lang. Pero taliwas ang mga eksena sa naisip niya. Tinalo na ni Chung ang lahat ng mga gwardya na iyon. Ang mga ngalakal ay hindi nakaimik at nabigla. Sinabi ni Chung na kailangan talagang matutunan ng mga tao na maunawaan kung ano ang sinasabi ng iba sa kanila, ngunit may ilan na tumatangging gawin ito. Chung, sumenya sa kanya na pumunta doon. Muli niyang sinabi na kung sasagutin ng mga ngalakal ang kanyang mga tanong, hahayaan niya siyang hindi masasaktan. At nagtatanong kung naiintindihan niya. Ngayon ay tumutugon siya na siya nga, ngunit nang siya ay lumapit,
hinawakan siya ni Chung sa kanyang kamiseta. Ipinakita sa kanya ang kanyang pag-atake at sinabing, kung sinagot lang niya ang kanyang mga tanong noong una siyang nagtanong, hahayaan na niya itong hindi nasaktan. Pero dahil sinubukan niya itong kalabanan, ito ang nakukuha niya bago niya ito matalo. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, dahil sisiguraduhin niyang makakapag-usap ang mga ngalakal kahit papaano ay natalo ang mga ngalakal na iyon at hindi makapagsalita ng maayos dahil sa kanyang mga pinsala. Pinagbantaan siya ni Chung at sinabihan siyang ayusin ang kanyang pagbigkas bago siya muling saktan. Sinasabi ng lalaking iyon na magsasalita siya ng malinaw. Sinabi niya kay Chung na nagpahiram sila ng mahigit 100,000 yanggan sa Mount Wasek. Sinabi ni Chung na kahit na umalis siya at ibenta ang lahat ng nakuha ng merchant sa kanyang damit na panloob, walang paraan na makakagawa siya ng 10,000 yangs, lalo na ang 100,000 yanggan. Bukod pa riyan, sinasabi sa kanya ng mga ngalakal na nagpahiram siya ng 100,000 yangs sa Mount Wasek, na ngayon ay nasa bingit ng pagbagsak, tumugon ang mga ngalakal na maaari niyang ipaliwanag ito. Sabi niya, ganyan lang gumagana ang mataas na interest rate. Kung magpapahiram sila ng pera na may mataas na rate ng interes, hanggat hindi nila ito binabayaran, ang interes ay patuloy na tumataas. Kung bibigyan nila ito ng kaunting oras, ang interes ay magiging hindi maihahambing na mas mataas kaysa sa punong guro. Nagagalit si Chung matapos siyang marinig. Tinamaan niya sa ulo ang mga ngalakal at sinabi sa kanya na hindi ito dapat ipagmalaki. Nagsisimula nang umalis ang mga ngalakal. Kinumpirma ni Chung, kung tama na siya ang may-ari ng fabric shop, sinasagot niya na siya nga. Tinanong siya ni Chung nang binili niya ang tindahang iyon. Ang mga ngalakal ay nagpapatawad sa pagsasabing hindi niya talaga naiintindihan ang kanyang tinatanong. Binanggit niya na ang kanyang pamilya ang nagmamay-ari ng tindahang iyon sa loob ng maraming henerasyon. Iniisip ni Stan Chung na walang paraan na ganoon ang kaso. Naalala niya na ang Huaem Fabric Shop ay isa sa mga negosyo ng Mount Wasek. Ang lahat ng pinakamahusay na negosyo sa Huaem Prefecture ay orihinal na kabilang sa Mount Wasek. Ang pag-unlad ng Huaem Prefecture ay dahil sa Mount Wasek. Bago iyon, ang prefecture ay isang rural village lamang na may ilang mga sakahan dito at doon. Iniwan nila ang aktwal na pamamahala upang tumayo bilang mga kinatawan, ngunit malamang na sinamantala nila ang pagkakataon na kunin ang negosyo habang ang Mount Wasek ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang pag-alala nito ay lalong nagalit kay Chung, at patuloy niyang hinahampas ang mga ngalakal. Biglang may tumatawag sa kanya na torpe. Ganyan ang itsura niya. Tinanong siya ng lalaking iyon kung paano siya naglakas loob na gumawa ng ganitong kaduwagan na sorpresang pag-atake. Isa ito sa mga binugbog na bodyguards na napaatras matapos makakuha ng kaunting lakas. Sinabi niya kay Chung na, sa paghusga sa kanyang mga kasanayan, ito ay malinaw na siya ay hindi lamang isang nobody. Kaya hinihiling niya sa kanya na kilalanin ang kanyang sarili. Idinagdag niya na siya ang escort warrior na si Yang Bin, at malamang na narinig niya ang tungkol sa kanya. Pinakawalan ni Chung ang merchant na iyon at sinagot si Jong Bin na hindi talaga siya marunong sa mga ganyang bagay. At pagkatapos ay nagtatanong kung bakit gusto niya ang kanyang pagkakakilanlan. Sumagot si Jong Bin na dapat niyang malaman man lang ang pagkakakilanlan ng mga mamamatay sa kanyang talam. Tinanong siya ni Chung kung hindi niya natatandaang na-knockout siya matapos siyang hampasin ni Chung ilang sandali lang ang nakalipas, hinugot ng lalaking iyon ang kanyang espada at tumakbo patungo kay Chung para patayin siya. Si Chung ay tumingin sa kanya at inamin na si Yang Bin ay tiyak na mas malakas kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng dalisay na lakas, maging ito ay lakas ng loob, pisikal na lakas, o bilis, ang kanyang ay hindi maihahambing sa Yang Bins, ngunit hindi iyon ginagawang mas mahina siya kaysa kay Jong Bin. Dali-dali niyang kinuha ang sword na nakalagay malapit sa kanya. Sinabi niya na ang dalisay na lakas at bilis ay hindi tumutukoy kung gaano kalakas ang isang tao sa isang laban, hinaranggan niya ang kanyang pag-atake at nagulat si Yang Bin. Si Chung ay may bentahe ng karanasan kaysa sa kanya. Kung tutusin, mayroon pa rin siyang mga alaala noong siya ay Plum Blossom Sword Saint. Kung kulang siya ng purong lakas, kailangan lang niyang hiramin ito sa kanyang kalaban. Kaya ginamit niya ang lakas ni Yang Bin laban sa kanya at itinapon siya. Pagkatapos ay ginamit niya ang isa sa mga espesyal na teknik ng kanyang sekta at natalo agad si Yang Bin, bumagsak siya sa lupa.